Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Kasunod ng halos paglubog ng isang Vietnamese cargo vessel, ang panibagong banta sa dagat ng Palawan. May namataan kasing tumatagas na diesel mula sa barko na nasa bahagi pa naman ng Balabak na sumisikat dahil sa magaganda nitong baybayin. Kaya naman maagap na naglatag ng oil boom ang mga tauhan ng Coast Guard at nakatutok si Chino Gaston. Maliban sa bridge o pilot house at harapang bahagi nito, halos lubog na rin ang cargo vessel na Vietnam Star na hinahampas ng malalakas na alon sa Kalundorang Bay ng Balabac, Palawan nitong Martes. Na-rescue naman at napamedical check-up na ang 17 nitong Vietnamese crew na nasa pangangalaga ng Coast Guard. Pero bigo nang maisalba ang mahigit 4,000 toneladang bigas na karga nito papuntang Cagayan de Oro City. At may iba ring karga na banta sa dagat ang diesel nito na makikitang kumakalat na rin sa paligid mula sa drone video ng Philippine Coast Guard o PCG. Agad naglatag ng oil boom sa PCG sakaling tumagas ang dirty oil mula sa makina ng barko. Pero paano ang mga beach ng Balabac na sikat pa naman dahil sa malapulbos nitong buhangin na humahalik sa bughaw na tubig? Pinawi na ng Coast Guard ang pangambang maapektuhan ng diesel oil ang kalikasan ng Balabac na isa ring protected area sa Palawan na tinaguri ang last frontier ng bansa. Hindi tayo dapat mangamba sapagkat hayaan lang natin yung process ng weathering kung sakaling tatagas ito at ito'y magdi-dissipate under the heat of the sun. Kung sakali mang may mga ibang klaseng oil tumagas, maglalagay kagad ng oil spill bomb. Pero para makasiguro, sinisid na rin ng divers ng Coast Guard ang paligid ng barko para tingnan kung ano pang damage ang natamo ng barko at kung saan nagmumula ang tumatagas na diesel. Tinitingnan nila kung may crack at makapag-rekomendado sa shipping company kung ano ang susunod na hakbangin. Patuloy rin ang investigasyon para malaman kung may pananagutan ang may-ari ng barko, lalo sa pinsalang dulot nito sa kalikasan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 Oras. Patay ang isang babae nang sumabog ang ginagawa niyang kwitis sa Bocaue sa Bulacan. Live mula sa fireworks capital ng bansa, nakatutok si John Consulta. John? Mel, isa nga ang patay sa naganap na pagsabog sa isang pagawa ng paputok dito sa Bocaue, Bulacan. Halos maputol ang paa ng 45 anyos na si Rizzo Villanueva nang biglang sumabog ang kanyang ginagawang paputok sa Bocaue, Bulacan kahapon. Naisugod pa siya sa ospital pero binawian din ng buhay pagkalipas ng 4 na oras. Mag-isa lang daw ang biktima na nagsisiksik ng pulbura sa kwitis nang mangyari ang insidente. Nakaupo po siya, nasa isang bubong po siya, isang kubo. Ang natamo niyang is yung mga lower extremities po. Maaring po yan, based po dun sa ng doktor, is loss of blood po. Nang aming balikan ng lugar kung saan nangyari ang insidente, wala na ang kubo ng biktima. Nandito nga tayo sa mismong lugar kung saan naganap ang pagsabog dito sa Bulacan pasado alas 5 ng hapon habang gumagawa ng paputok ang biktima. Makikita nga sa paligid ang mga sunog na mga paraphernalia sa paggawa ng paputok. Ayon sa pulisya, isang isolated incident ang nangyari at sa kabutiang palad ay walang katabing bahay dito sa lugar nang maganap ang aksidente. Sabi ng mga otoridad, may permit naman daw ang paggawa ng paputok. Ang ating pong kapulisan, LGU at ang Bureau of Fire ay mahigpitang pong nagbabantay po. Nagche-check po sa mga paputukan at sa pagawaan na sundin po ang mga procedure at safety tips para hindi po maiwasan po yung ganitong insidente. Ngayon po, yung mga na-check namin po, babalikin pa rin po namin yan. Ayon sa Bulacan PD RRMO, isa sa pinakadelikadong paputok ang kwitis dahil sa katangian nito. Besides sa may explosive chemicals to, meron din tong reactors para maging mabilis ang reactions nitong mga chemicals. Ito yung mabilis na reactions o para lumipad siya. Compared na sa regular na triangulo, wala tong component na to. Ito'y napakasensitibo na minsan magalaw lang, matuyo, mabasa at magalaw ng kaunti, medyo may tendency talaga itong sumabog. Puspusan na raw ang gagawing monitoring ng Bulacan para sa kanilang programang Ingat Paputok.
Kung may mapapansin tayo, unang-una dapat talaga natin ipagbigay alam to sa ating otoridad. Nandyan ang ating PNP, nandyan din ang ating provincial government to assist o mismo yung local government. Ito naman are for safety. I-report lang nila. Nasa probinsya pa naman ang bayan ng Bukawi na tinaguri ang fireworks capital ng bansa. Hindi lang dahil sa paggawaan ng paputok doon, kundi dahil sa mga tindahan ng paputok na dinarayo, lalo pag ganitong palapit ang Pasko at Bagong Taon. Mel, base sa impormasyon na kalap natin mula sa ating source, ay nakrimit na raw sa Malolos, Bulacan itong nga biktima na nasawi sa pagsabog na naganap dito sa Bukawi. Yan ang latest manalit sa Bulacan. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Itinuturing ni Vice President Sara Duterte na panghimasok sa soberanya ng Pilipinas kung makikipagtulungan ng gobyerno sa International Criminal Court o ICC kaugnay sa investigasyon ng naging drug war ng kanyang ama. Samantala, itinanggi naman ni House Speaker Martin Romualdez na binibigyang prioridad ng Kamara ang resolusyong may kinalaman sa ICC. Nakatutok si Salima Refran. Nasa Bicol Region si Vice President Sara Duterte para sa mga proyekto ng DepEd. Hindi siya nagbigay ng panayam. Pero sa gitna ng mga resolusyong inihain sa Kamara na nag-uudyok sa gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa gyera kontra droga ng administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagpaalala ang Vice Presidente sa mga mambabatas. Dapat daw tandaan ang dati ng sinabi ni Pangulong Marcos na hindi makipagtulungan ng gobyerno sa investigasyon ng ICC dahil may tuturing daw itong panghihimasok sa soberanya ng bansa. Sabi pa ni VP Sara, dapat daw galangin ng Kamara ang posisyon na ito ng Pangulo. Di lang daw labag daw sa saligang batas kung papayagang mag-imbestiga ang ICC. Pangmamaliit at pagpapababa raw ito sa ating mga institusyong legal. Si House Speaker Martin Romualdez sinalag naman ang umano'y mga spekulasyon na binibigyang prioridad ng Kamara ang resolusyong may kinalaman sa ICC. Ano man daw ang maging desisyon ng Kamara sa mga resolusyon, refleksyon daw ito ng nais ng mga miyembro ng mababang kapulungan. This is the sense of the House of Representatives. There were a succession of resolutions that are being filed, and of course, as a matter of course, we have to read out, these bills or resolutions, and we have to act upon the same. And we have to be sensitive and responsive to the mga hinain po ng ating mga kongresista. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla lilinawin naman sa Malacanang kung ano na nga ba ang paninindigan ng bansa sa usapin ng ICC. Yan daw ay para malaman ang susunod na hakbang sakaling isulong ng Kamara ang resolusyon. Ang resolution sa House kasi tells us to work with the ICC. Pero ang first question is, why will we work with the ICC now that we are no longer members of the ICC? Di ba? Yun ang tanong eh. I intend to seek out the Executive Secretary tomorrow just to be able to make sure that we're on the same page on this matter. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Chika in a minute! Good evening mga kapuso! May back-to-back updates sa ating pambatong si Miss Universe Philippines Michelle D. Kaya mabilis na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happening. This Saturday na ang homecoming ni MMD. At mga kapuso, pwede kayong makisali sa kanyang airport sa Lubong sa NAIA Terminal 1 at 6:55 p.m. with your loudest cheers. See you soon, Queen Michelle! Speaking of Miss Universe, inamin ng Miss Universe El Salvador na nagkaroon ng mix-up sa pangalan ni Michelle at Miss Thailand Antonia Porcilde sa kanilang top 5 post. Inamin din nila ang kanilang pagkakamali at nilinaw na sabay nilang nalaman sa live announcement ang results. Nagsorry din sila kay Michelle at Antonia. Sa broadcast channel ni Michelle, sinabi niyang there should be no room for error pero ang realidad daw ay nakitira tayo sa isang imperfect world. Hiling niya ngayon maging respectful na lang sa candidates at sa supporters nila.
Nadagdagan pa ang mga Pilipinong nakauwi na ng bansa mula Israel, Gaza at Lebanon na susundan pa ng mga Pilipinong nakatawid na ng Jordan mula West Bank. Inaabangan na rin ang pagpapalaya ng Hamas sa ilang hostage at kung kasama sa kanila ang 2 Pilipino. Nakatutok si Joseph Moro. The news that there will be a hostage exchange means that the hostages are being kept alive. That's positive news. Malakas ang pag-asa ng Foreign Affairs Department na mapapalaya ang mga Pilipinong posibleng hawak ng Hamas dahil sa 4 na araw na tigil putukang napagkasunduan ng grupo at ng Israel. Kabilang dyan ang isang nakilala raw ng asawa sa isang video ng pagdukot. One of them is Mr. Pacheco, and he is officially listed by Israel. I saw it there. His pictures are there among those considered hostages. The other one is a dual citizen, Filipino and Israeli. And she's missing. They still consider possibly a hostage, but it's not as sure. Pero tila bitin para sa ilan ang 4 na araw na ceasefire, kapalit ng pagpapalaya sa ilang hostage ng Hamas at ng ilang nakakulong na Palestinian sa Israel. Ang hiling ng mga miyembro ng United Nations Security Council palawigin pa ang 4-day truce, habang ang giit ng ilang taga-Gaza, complete ceasefire. Ang gera ay tinuturing ng terorismo ni Pope Francis na nakapagkita sa mga kaanak ng ilang hostage ng Hamas at mga Palestinong may kamag-anak sa Gaza. Good news naman ang ligtas na pagtawid papuntang Jordan ng 5 Pilipino mula West Bank na kontrolado ng Israel na nakatakda ng umuwi sa Pilipinas. Posible pa silang masundan sakaling lumalaraw ang sitwasyon sa West Bank. Ngayong hapon naman dumating ang iba pang Pilipino mula Israel at iba pang Pilipino mula Gaza. Pasado 10:00 kagabi naman dumating ang ulong OFW mula sa Lebanon kung saan tumataas na rin ang tensyon. Nervyos po dahil nag-aantay po ang tatay ko pa po, mga anak ko. Ngayon po, laging kausap ko tatay ko, biyak, uwi ka na lang ba kung patay na ako? Kaya nakiusap na lang po ako na i-ano ko sa pasensya na po. Magbibigay naman ng tulong pinansyal ang pamahalaan sa mga umuwing OFW. At the very least, 125,000 pag-uwi. Magandang panimula yung pantawid until makahanap sila ng trabaho o makapagtayo ng negosyo. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Double celebration ang ganap ni Kapuso Primetime King and Queen Marian Rivera at Dingdong Dantes. Sabay sa pag-unveil ng official poster ng kanilang comeback film na Rewind, ang 8th birthday celebration ng kanilang panganay na si Zia. Makichika kay Katatibayan. Lods, you think mom and dad are still happy? I don't want to see my mom sad every day. After ilabas ang nakakaiyak na trailer ng 2023 Metro Manila Film Festival entry na Rewind. Speechless and amazed sina Kapuso Primetime King and Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera sa unveiling ng kanilang Billboard movie poster ngayong araw. First time din namin nakita lahat ng elemento ng poster and seeing it for the first time na ganito kalaki, grabe. Nakakatuwa na may event talaga for this kasi para sa amin ganito talaga kahalaga yung project na to. Yung poster na ito, ang daming sagisag, ang daming mga meaning talaga behind kung anong storya yung ipapalabas namin. 13 years nang huling mapanood sa big screen ang Dongyan at ang Rewind ang nagsisilbing comeback movie nila na maraming kikiligin at uuwing luhaan. Pero gaya ng title ng kanilang pelikula, kung may aspeto o memory sa buhay ng gustong i-rewind o balik-balikan ang Dongyan. Ay, ako yung first time ko siyempre siya nakilala. Di ba? Yung first time ko nakilala. Parang ganito rin eh. Sa loob ng isang studio. Tapos may kurtina. So parang yung pangtakip kanina sa poster, ganun black curtain, naalala ko yun. So yung moment na yun, hindi ko makakalimutan. Siguro kahit ano, basta pwede kong i-rewind na kasama siya kasi wala akong moment na kasama siya na hindi ko pinagpasalamat sa Panginoon. Ngayong araw din November 23, ang 8th birthday ng unika iha ni Dong at Yana si Zia. May inihandang intimate celebration ang Dongyan para sa kanilang panganay. Susunduin namin siya sa school. Tapos may konting celebration kaming apat lang. And ang wish namin sa kanya syempre ay pagpatuloy niya yung pagiging energetic niya, pagiging passionate niya sa mga bagay-bagay. And of course at the same time, sana maging
malusog ang kanyang pangangatawan, maging matibay ang kanyang spirit para siyempre marami siyang magawa. Binati ko siya ng happy birthday. Isa lang sinabi ko sa kanya, anak, huwag makakalimot mag-thank you kay Lord today kasi another life na naman yung binigay sa'yo and always be grateful sa lahat ng ibinibigay niya sa'yo. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Gustong kasuhan ng isang ina ang nag-upload ng viral video kung saan ipinahiya umano ang kanyang anak ng tanggihang bigyan ng ice cream. Sabi naman ng isang privacy expert, may ilang pagkakataon lang kung kailan pwedeng i-upload ang larawan ng isang bata. Nakatutok si Maki Pulido. Sa playground sa loob ng mall, kinuna ng uploader ang video na ito. Ice cream! Pinatikman ng uploader ang ice cream sa kanyang anak. Pero nang may lumapit na isa pang bata para tumikim din, Uy, hindi na makita anak ah. Gusto mo rin? Pabili ka sa mama mo. si Lena, di niya tunay na pangalan, ang mama ng batang tinanggihang patikimin ng ice cream. Parang ang sama ng tao na to. Para gawin yun sa isang bata. Nakabantay raw sa playground si Lena noong mga oras na yon. Bago raw kunan ng video ang anak, may away bata sa pagitan ng kanyang anak at anak ng uploader. Sinaway pa nga raw niya ang kanyang bunso at humingi siya ng pasensya sa uploader pero hindi siya pinansin. Duda ni Lena, sadyang in-upload ng video para pahiyain ang kanyang anak na 4 years old pa lang. Meron silang hindi nagustuhang action sa anak ko. Kaya nila ginawa yung video na yun. Kasi pwede mo namang itago na lang sa sarili mo yung video eh. Ayon sa dating hepe ng Complaints and Investigation Division ng National Privacy Commission, maaari lang i-post ang larawan o video ng bata nang walang paalam sa magulang kung ito ay private post o para lamang ma-share sa mga kaibigan o pamilya. For example, if you're posting on your own social media or your own personal social media for your children, to just show important life events like their graduation or their birthday, then that's fine. You see something noteworthy that you just captured on your phone and you want to share it with your friends. I think that's fine. Pero kailangan na ng pahintulot ng magulang kung ito ay pagkakakitaan ng halimbawa vlogger, social media influencer o content na may intensyong ipa-viral. May fine yan na 2% of your gross income. You cross into the commercial space, then you have all these other rules apply because you're not processing it for your personal use, you're processing it as a business. May kausap ng abogado si Lena para pag-aralan kung ano ang isasampang kaso laban sa uploader. As lumalaki siya, na magagamit yon against him for humiliation, embarrassment, mockery, and iisipin niya na wala palang magagawa about it. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng uploader. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Pahirapan sa pagbiyahe ang ilang pasahero ngayong araw dahil sa tigil pasada ng grupong Manibela na sinamakan ng mga tsuper na miyembro naman ng Piston. Gusto nilang i-extend ang deadline para bumuo ng mga kooperatiba. Pero ang LTFRB, iginiit na wala ng atrasa ng December 31 deadline. Nakatutok si Joseph Morong. Sa Novaliches, may ilang pasaherong nahirapang sumakay sa ikalawang araw ng tigil pasada ng grupong Manibela. May ilang miyembro din ng grupong Piston ang sumama kahit nagtapos na kahapon ang kanilang 3 araw ng tigil pasada. Medyo madalang nga po yung jeep mula nung Monday. Nag-LRT na lang po ako. Sobrang hirap po. Kaya nawa po kami nakatayo dito eh. Ilan lamang yan sa mga jeep na hindi pumasada ngayong araw at ayon sa grupong Manibela ay dire-diretso na ang kanilang tigil pasada hanggang bukas Biyernes kontra sa PUV Modernization Program. Si Nelson na hindi sumama sa tigil pasada nag-consolidate noong 2021, bumili na sila ng 2 modern jeep o minibus na 2.6 million pesos isa. Maikli lamang din daw ang ruta nila at hindi sapat ang kita para hulugan ang 52,000 pesos buwan-buwan. 4 months pa lang, nag-maintenance na kami ng aircon. Tapos pagdating ng 6 months, umabog yung gulong. Tapos, 8 buwan, pan-belt naman. Kaya talo yung kita. Gusto ng grupong Manibelang ibalik ang dating sistema ng 5 taong bisa ng prangkisa na hawak ng individual na driver at hindi mapapasailalim sa isang korporasyon. Yung deadline na December 31, alisin nila yon, i-extend nila.
Kasi hindi pa naman talaga kaya. Pag-uulit ng LTFRB, hindi na i-extend ang December 31 deadline. Sa mga hindi magko-consolidate, maaari raw silang mapayagang bumiyahe sa January 1 pero para lang hindi mag-suffer yung public. Pag mayroong pumasok na kooperatiba doon sa route na tinatakbuhan mo, you may lose that franchise. kaya payo ng LTFRB, magpahayag lamang silang gusto nilang mag-consolidate at sapat na ito para hindi agad mawala ng bisa ang kanilang prangkisa. Bukas din daw ang LTFRB na mahawakan pa rin ng mga driver ang kanilang prangkisa kahit miyembro na sila ng kooperatiba. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, walang inaasahang bagong sama ng panahon. Pero maghanda ho sa maulang panahon sa ilang bahagi ho ng bansa. Dahil pa rin yan sa shear line o yung pagsasalubong ng hanging amihan at mainit na hanging galing ho sa Pacific Ocean. Kasabay pa rin ito ay ang pag-iral ng hanging amihan. Base sa datos ng Metra Weather, may matitinding ulan sa may Cagayan at Isabela bukas. Nagkukulay pula ho siya sa ating rainfall map. Ang ibig sabihin ho niyan ay intense rains. Kaya maging alerto sa posibleng pagbaha o kaya landslide. May chance rin ng ulan sa may Cordillera, Aurora at Zambales, Bataan ho, ilang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Sa mga kapuso naman ho natin sa Visayas, kumpara nitong mga nakalipas na araw, bahagyang mababawasan ang malawakang pag-ulan. Pero maging handa pa rin ho ang mga nasa Northern at Eastern Samar dahil may chance pa rin ng ulan bukas. Posible ring ulanin ang ilang bahagi ng Leyte Provinces, Panay Island, Negros Provinces, pati ho ang Cebu at Bohol. Uulanin din ang Mindanao lalo na ho pagsapit ng hapon. Kasama sa mga makakaranas ng pag-ulan ay ang Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargen at Davao Region. Posible ang heavy to intense rains kaya paghandaan ho ang banta ng flash flood o kaya ng landslide. Dito naman sa Metro Manila, magdala ng payong o kaya ng kapote dahil posibleng umulan sa hapon katulad ho ng naranasan sa ilang lugar kanina. Samantala, tuloy-tuloy na ang malamig na hanging dalaho ng amihan sa ilang bahagi ng bansa, lalo na sa Luzon. 14 degrees Celsius ang naitala sa Pag-asa Station sa Benguet State University, 15.4 degrees Celsius naman sa Baguio City, 19.8 degrees Celsius sa Basco, Batanes at 20.2 degrees Celsius sa Tanay Rizal. 21.7 degrees Celsius naman sa Science Garden, Quezon City. So far ho, ito ang lowest temperature sa Metro Manila ngayong amihan season. Asahang mas lalamig pa sa mga susunod na linggo at buwan kapag lalo pa hong lumakas ang amihan. Yan lang ho ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Isinusulong ng COMELEC ang pagpaparehistro muli kahit ng mga dati ng botante para raw malinis ang voters list bago ang susunod na presidential elections. Payag naman kaya ang marami na pumila ulit, lalo't mahigit 60 milyon ang gustong iparehistro sa loob lang ng isang buwan? Ang boses mo, pakinggan sa pagtutok ni Ian Cruz. Ganito kadalasan ang tagpo sa tuwing bubuksan ng COMELEC ang voters registration. May iba pa ngang nagpapalipas pa ng magdamag, lalo na pagpapalapit na ang deadline. Ayaw raw sana yan maranasan ni James Quintao. Sobrang haba po ng pila, pumunta po kami ng 2 ng madaling araw, nakauwi po kami ng 12. Pero kung masusunod ang COMELEC, ang kasalukuyang 68 milyong botante sa buong bansa, kailangan muling magparehistro. Hinihiling kasi ng COMELEC sa Kongreso na gumawa ng batas para isantabi na ang kasalukuyang voters list at muling magsagawa ng voters registration para daw makagawa ng malinis na listahan. Sa 2026 ito gagawin at gagamitin sa 2028 presidential elections. Isang buwan ang target nilang panahon para sa muling pagrerehistro. Tinatayang 1.2 billion pesos ang kakailanganing pondo para rito. Wala po tayong intelligence report, wala po tayong mga anomalya na nadidinig. Kaya lang po, lahat na po kasi ng eleksyon natin, laging nawawala yung pangalan sa listahan. Para masettle once and for all yung issue na iyan, pinakamaganda po siguro magparehistro tayo ng bago. Sabi pa ng COMELEC, 2003 pa raw ang pinakamatandang biometrics na hawak ng COMELEC at mayroong 491,000 na double o multiple registrants.
Balak ng COMELEC na gumamit ng makabagong ABIS o Automated Biometrics Identification System. Kasi po sa atin, 4 fingerprints po ang ginagamit natin eh. Yung ABIS po, 10 fingerprints. Pagkatapos, mayroon pang facial recognition, mayroon pang iris verification. So yun po, kumpletong-kumpleto. Ang election watchdog na National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL walang nakikitang rason para hindi suportahan ang planong re-registration kung ito raw ay para linisin ang voters list. Siguraduhin ng COMELEC na kapag kaganyan ng kanyang ginawa, ay siguraduhin niyang protektado yung datos tungkol sa mga tao sa mga registrants. Sakaling matuloy ang re-registration ng mga botante sa 2026, ayon sa COMELEC, hindi naman kinakailangan umuwi pa ng probinsya ang mga nagtatrabaho at nag-aaral dito sa Metro Manila. Pinakinggan natin ang boses ng publiko kaugnay sa planong re-registration. Matanggal na po yung mga nakalagay sa master list na mga patay na. Marami po sa amin ng ganun. Nakarehistro na tayo sir, tapos ulit pa, mabahala lang po tayo. Sa akin pa pabor. Kasi yung katulad po yung mister ko na ilista siya sa patay pero buhay siya. Tapos siguro para din po mawala yung mga flying voters. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Pakinggan naman natin ang boses ng mga kapuso online tungkol sa plano ng COMELEC na muling pagpaparehistro ng mga botante sa 2026. Sang-ayon ang ilang netizen para maalis na raw sa listahan ang mga botanteng pumanaw na. Matatanggal din daw nito ang mga flying voter. May mga hindi pabor dahil sa kalbaryong pila na kakaharapin naman ng mga Pinoy, lalo na raw sa mga senior citizen. Apela ng ilan, ayusin ang sistema o di kaya'y magbahay-bahay ang COMELEC para sa pagpaparehistro. May ilan ding humirit na sagutin ng gobyerno ang isang araw na sahod ng mga mag-a-absent sa trabaho para magparehistro. Huwag din daw sana makompromiso ang datos ng mga botante. Mga kapuso, pwede mo ring iparinig ang boses mo sa mga social media account ng 24 oras. Hindi na kailangan mga ibang bansa na mga anime lover sa disenyong pamasko na tampok sa isang Christmas village sa Pangasinan. Makipasyal tayo sa live na pagtutok ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine? Mel, ramdam na ang diwa ng Kapaskuhan dito sa Bayambang, Pangasinan. Sa katunayan, sa mga oras na ito, dagsana ang mga namamasyal dito sa kanilang Christmas village. Gustong ma-experience ang White Christmas ng Land of the Rising Sun pero on a budget? Huwag na raw mag-alala dahil sagot ka ng dinarayong Japanese-inspired Christmas village sa Bayambang, Pangasinan. Enjoy ang mga namamasyal sa lugar dahil sa makukulay at kumukuti-kutitap na palamuti. Tampok din sa Christmas village ang Sakura Tunnel na napalamutian ng Japanese lanterns. Madami po siyang napasaya ng mga kabataan and then mga family. Nagkaroon din po ng bonding with family. Complete family mo, ganun. Tapos, yung makapag-bonding po. Makikita rin sa loob ng Christmas Village ang mga kilalang characters mula sa Studio Ghibli movies na nagbibigay saya sa mga chikiting. Picture perfect ang bawat anggulo sa Christmas Village. So isa rin ho sa highlights, ipakita ko lamang, ito yung kanilang iglo. Perfect na perfect ito sa mga bata dahil pwedeng pumasok sa loob at meron dyan yung mga artificial snow. Napalamutian din ang makukulay na Christmas balls ng Christmas tree sa loob. Libu-libong Christmas lights ang nakapalibot sa loob at labas ng Christmas Village. Bukas sa lahat ng gusto mamasyal ang Christmas Village. Walang entrance fee. Walang ibang dapat gawin kundi enjoy ang ganda ng lugar at lalabas sa Christmas Village na bakas ang ngiti sa labi. Ikaw ang blessing ko ngayong Pasko. Mel, open ang Christmas Village mula alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Pero ngayon pa lamang, pinag-iisipan na ng lokal na pamahalaan na bago yung celebration ng Pasko at ng bagong taon ay ma-extend ang operation ng Christmas Village. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pinamamadali na po ni Pangulong Bongbong Marcos ang pamamahagi ng ayuda sa mga sinalanta ng masamang panahon sa Eastern Visayas. Binisita rin niya ang ilang lugar na nilindol sa Mindanao. At yan po ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Personal sanang bibisitahin ng Pangulo ang Katarman Northern Samar na nakaranas sa mga pagbaha nitong mga nakarang araw dahil sa epekto ng shear line.
Pero dahil sa masamang panahong nararanasan pa rin doon, lumihis ang sinasakyan niyang eroplano at lumapag na lang sa kalapit na Tacloban, Leyte. Mula roon na lang siya binigyan ng briefing sa lagay ng Samar Provinces sa pamamagitan ng online video call. Pinamadali ng Pangulo ang pamamahagi ng ayuda sa mga nasalanta at pinasisigurong may sapat na food packs at tubig para sa mga lumikas sa evacuation centers o bahay ng mga kaanak. At para mabilis sa mahatiran ng tulong, ibinilin din ng Pangulo sa Public Works Secretary na kasama niya sa briefing na madali ng pagkukumpuni sa mga nasirang kalsada. Makakaasa rin daw ng tulong pinansyal mula sa DSWD ang mga napinsalang tahanan dahil sa baha. Mula Tacloban, nagtungo rin ang Pangulo sa General Santos City para naman tignan ang sitwasyon kasunod ng magnitude 6.8 na lindol na yumanig sa Mindanao noong Biyernes. Handa raw ang pamahalaan para tulungan maibangon muli ang mga biktima ng pagyanig. Pero hindi raw yan basta agad may kakasa. Pati yung mga rebuilding, hindi pa natin pwedeng simulan dahil na may aftershock pa. Ang problema sa lindol, walang forecast. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Lahat ng assistance na pangangailangan ng mga inabutan, yung nawalan ng bahay, yung mga mangingisda, yung mga na-injure, lahat yan patuloy ang bigay ng DSWD ng assistance. Tig 10,000 piso ang ibinigay sa mahigit 200 pamilya mula sa mga bayan ng Malapatan, Glan at Jensan. Bukod pa yan sa mga food pack. 2,000 pisong cash aid naman ang natanggap ng kada isa sa 2,000 tricycle driver. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Full-packed with projects ang 2023 para kay unang hit host, Black Rider star at Penduko lead na si Mateo Gudicelli. Nagkwento siya tungkol sa mga yan sa one-on-one chikahan with GMA Integrated News, pati ang kanyang buhay behind the scenes bilang hubby. Makichika kay Lars Santiago. Gaya ng mga nalilinya niyang role recently na puro action. Handang-handa si Mateo Gudicelli sa pag-upo niya sa hot seat ng GMA Integrated News interviews. Excited siya kapag napag-uusapan ng kauna-unahan niyang pelikula sa Metro Manila Film Festival, ang Penduko, na sobra raw niyang ipinagmamalaki. Una-una, action-packed eh. Maraming bugbugan dito, maraming suntukan. Hindi lang po yan, may element din ng family drama eh. And of course, not letting go of the comedy. Kung maaksyon ang Penduko, sobrang maaksyon din ang Black Rider na pinagsasamahan nila ng primetime action hero na si Ruru Madrid, kung saan magkababata ang kanilang role. Napakatindi ni Ruru Madrid, talagang watching him work so hard for his primetime show is very humbling and such a nice experience to work with him, to work with all the other actors, part of Black Rider. Off-cam, nasa dugo na raw talaga ni Mateo ang pagiging adrenaline junkie sa hilig sa extreme sports, gaya ng firing. Bata pa lang ako, mahilig ako sa baril, firing, and more so when I joined the army, sa pagiging ranger, we specialize in long arm. In the PSG President's Security Group, we specialize naman in pistols and short arm. Nang mapag-usapan naman ang pagiging host ni Mateo sa unang hirit, I learned a lot from the people I'm with. I'm very humbled and blessed. They're amazing, Tito Lar. Napakatindi nila, napakagaling sa ginagawa. So I get to learn from them. Di rin daw siya nahirapang mag-adjust sa schedule as a morning person. Anong favorite breakfast ni Mateo? Actually, Sarah and I we're very much breakfast people. We love breakfast. Breakfast food. Always coffee. May kape talaga yan. And eggs, omelette. Yun, and pandesal. Kahit parehong abala sa career, hindi rin daw dahilan yon para mawalan sila ng oras para sa isa't isa ng kaniyang misis na si Sarah G. I make it a point na makauwi ako sa bahay at a certain time. And I make it a point, I get to say goodnight to her, beside her, and wake up beside her every night and every morning. We also try to make it a point, every Sundays we spend together with our dogs. We have family time always. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.
Hindi snow o kaya mga reindeer, kundi underwater creatures ang bumida sa mga dekorasyong pampasko sa mabundok na bahagi ng Rizal. Tayo na sa Antipolo sa live na pagtutok ni Oscar Aida. Oscar? Mel, anumang sandali ay paiilawan na ang giant Christmas tree dito sa may Sumulong Park, Antipolo at may kakaiba raw tema ang kanilang Christmas tree sa taong ito. Tayo na sa Antipolo at doon mag-swimming tayo. Singlamig kasi ng klima sa lungsod ang under the sea vibes na hatid ng mahigit 50 feet na Christmas tree sa lugar. Napapalamutian pa ito ng mga disenyong isda, seahorse, mga kabibi at iba't iba pang lamang dagat. But wait, there's more. Sa ilalim nito makikita pa ang mga aquarium na naglalaman ng iba't ibang uri ng makukulay na mga isda. Di basta-basta dahil makakalikasan ang palimuting ginamitan ng 14,000 pet bottles. Gaya ng mga nakaraang taon, ang disenyong pampasko ng Antipolo nakaangkla sa temang greening, cleaning at recycling. Ang Sumulong Park napapalamutian din ng under the sea theme gaya na lang ng kanilang water fountains. Hango raw ang disenyo saan nila'y mahalagang kontribusyon ng Antipolo sa Manila Bay cleanup at rehabilitation. Nagsisilbi din itong panawagan sa lahat na pangalagaan ang lahat ng uri ng katubigan na itinuturing na isa sa mga pinakamagandang biyaya ng kalikasan. At kung dyan pa lang daman nyo na ang Pasko dito sa Antipolo, paano pa pag na-feel nyo pa ang ngayoy unti-unti nang lumalamig na simoy ng hangin? Kaya di katakatakang dinadayo para tambayan ang kanilang mga kapihan dito. Ikaw na ang makahigop ng mainit na kape, sabayan pa ng masarap na suman habang ninanamnam ang breathtaking view. Ay, Pasko na nga! Away from the hustle and bustle ng city, so mas okay na makipagkwentuhan. Okay, like maingay kami ngayon, nakatatlo lang kami. Nag-search kami ng bagong kainan, bagong panlasa sa amin. So nakita namin to. So gusto namin i-try yung mga bagong kape tulad po nung meron dito. Nakaka-relax po kasi. Nakaka-relax po yung tanawin. Mel, talaga namang Paskong Pasko na dito sa Antipolo at ang kanilang giant Christmas tree pwedeng puntahan dito araw-araw hanggang January 2024. Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Bida na naman ang kasaysayan sa upcoming action drama ng GMA na Pulang Araw. After talakayin ng mga issue noong panahon ng Kastila sa Maria Clara at Ibarra, mga tagpong hango naman sa mga totoong kwento noong Japanese occupation ang mapapanood. Ang bigating cast, i-reveal na sa chika ni Aubrey Carampel. Sa pagpasok ng 2024, isang bagong offering ng GMA ang paniguradong tatatak sa ating mga kapuso. Yan ang biggest historical action drama series of 2024, ang Pulang Araw, na nakabase sa pangyayari noong Japanese occupation era at World War II sa ating bansa. At ang mga bibida riyan, di basta-basta dahil sa pagsasama-sama ng mga bigating kapuso at sparkle stars na sina Barbie Forteza, Sanya Lopez, David Licauco at Alden Richards. Coming from Maria Clara at Ibarra, na parang we really left a mark. The show itself, the team behind it, left a mark and really gave a big impact in terms of Philippine history. So now, mas ma-embrace natin ang pagbabalik tanaw sa ating historia. Half-brother ni Barbie nagaganap as Adelina si Alden. Nagagampanan naman ang role ni Eduardo na may dugong Amerikano. I am very grateful to GMA na binigay na nila sa akin to because it's basically showcasing my roots na hindi ko na-experience growing up. Na yun nga, yung
yung pagkakaroon ko ng dugong Amerikano. Reunion project din ito ni na Barbie at Sanya. Half-sister ni Barbie si Sanya, as Teresita, na kapwa niya vaudeville star. Kaya kailangan daw nilang mag-training ng tap dancing at singing. Masarap gumawa kasi ng teleserye na alam mo, pag nagawa mo to, maraming mai-inspire sa storya na to. At gusto kong maramdaman yung struggle noon ng mga Pilipino, kung paano nila nalagpasan yung World War II noon. Siyempre, balik tambalan ito sa telebisyon ni na Barbie at David, nagaganap naman bilang Japanese soldier na si Hiroshi. Bilang preparasyon, mag-aaral naman daw ng Nihongo si David. Super grateful na si Barbie yung kasama ko kasi kapag kasama ko siya, mas lumadali yung buhay ko. Of course, super sanay na ako sa kanya. And somehow she calms me down whenever kinakabahan ako. Tiyak daw na bawat pamilyang Pilipino ay may kaanak na nabuhay at may kwento tungkol sa karanasan noong panahon ng pananakop ng mga Hapon. Kaya maglalagay din daw ng mga totoong kwento mula sa mga tao na mismong naranasang mabuhay sa gitna ng gyera noon. Sana in a way, itong pulang araw is maging katuwang or kaibigan nila pag nagsimula kaming umere sa GMA na hindi sila nag-iisa. Alam namin ang mga pinagdaanan nila at nandito kami para bigyan sila ng pasasalamat at papuri para sa mga sakripisyo. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Kaisa ng lahat ng bumubuo ng 24 oras, gusto po naming batiin ng maligayang kaarawan ang bago naming co-anchor, si Emil Sumangil. Happy birthday, Emil! Happy birthday! Ayan, blow mo na ang candle. Sige. Thank you po. Ano, may resibo ba yan? Palagay ko na rin. Thank you po. Ma'am Mel, Ma'am Vicky, thank you sa bubuo ng GMA Integrated News at sa 24 oras. Sa mahal ng Diyos, Ama. Thank you so much. Tingnan Excited mo. na tayo sa patapa ni Emil. Diba? Mukhang masarap. Thank you. At yan ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Mel Tiangco, mga kapuso. 32 days na lang Pasko na. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, maging updated sa ulat panahon 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso naman natin abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.